Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Ang title ng reflection for today, Jesus, the Real Vine. Taken from the Gospel of John 15, verses 1 to 8. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does he prunes so that it will bear more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own, unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me, and I in him, will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Jesus Christ. So sa akin, yung without me, you can do nothing. Straightforward talaga yung pagkasabi ni Jesus nun. Diretso eh. Without me, you can do nothing. No? Kung yun maririnig ko nung time na yon, nung ako yung nandito sa apostles na yon, papasok talaga sa isip ko yun, naku, wala pala akong magagawa. Parang useless ako dito. Hindi man pwede yun, di ba? So, kailangan talagang kumapit ako sa kanya. So ngayon, in example naman niya yung vine, di ba? Ang ganda talaga ng pagkakasabi ni Jesus kung paano i-compare para maintindihan natin itong sinasabi niya. Kaya sa akin, yung without me, you can do nothing. Parang sinabi na niya, kailangan mo ako. Yon. So, that's something na kailangang magising na tayo, no, sa katotohanan. Yun lang yung sa akin. Yeah. So parang sinasabi mo, ilagay mo sa isip mo na kailangan mo ang ating Panginoong Jesus. Because without Him, we can do nothing. Sa akin naman, ang napili ko ay true vine. True vine. Yung true vine na yun, it is referring to the Father. When you refer to the Father, you are also referring to Jesus. Sa ngayon, dahil si Jesus ang pinagkatiwala ng ating Panginoon, so I am now always
Sa ngayon, I am referring the true vine to Jesus. Tapos yung branches, tayo yon. And we as a disciples, parang tayong kinakausap niya as a disciples of Jesus. Tapos yung branch should be connected to the vine to bear fruit. Because if you are connected to the vine, you are remaining in Jesus. Tapos, sabi, si Jesus prunes us. Without Jesus, kasi without that mga pruning, yan mas nagiging mas nagiging mabunga tayo eh. So, we need to be connected kay Jesus. Tapos, ano ang wish ba ni Jesus sa kanyang mga disciples? Bear fruit and be my disciples. Yun yung sinabi niya. Ayan, sabi naman niya, pagka ikaw ay aking disciples and you remain in me, whatever you ask will be done. Yun. So, yun yung sa akin. So, yung sa'yo, marami pala yung sa'yo. Sabi mo, isa lang. So, Isa lang, sabi true ko, vine lang. yeah, pero ito sasabihin ko kung ano yung mga sinabi mo. So, yung true vine, Yeah. bakit true? Kasi Jesus equals Father. Branches, number two. Branches, yan yung mga sanga. Siya yung sanga, yan yung tumubo, di ba? So tayo yon. Doon time na yon yung disciples. And connected. Oh, dapat makonect tayo doon sa vine. Yeah. At yung huli, may pruning pa rin. Hindi naman pwedeng, ay ang halaman, hindi ba? Kailangan mo rin Yes, pinuprune. Hindi yes. naman yun basta-basta lumalago. So may pruning pa rin. So in other words, si Jesus, farmer. So ibig sabihin, intinding-intindi to ng farmer. Kasi ganyan yung ginagawa ng farmer, no? Kung yung sa plants niya. Kaya yung message na, yung pagkakasabi mo dito na yung true vine, another paalala, reminder na maraming vine, but ang hanapin mo yung true vine that will give you fruits. Yan, okay. Pero, it will give you fruits, pero humanda kayo dahil pinuprune ka rin. May time na you will be pruned. Yeah. Eh, di ba ang prune, masakit yun eh. Di ba? Okay. Yan. Yeah. Amen. Okay. Okay, so ang message, no? Sa atin. Yeah, ang message sa akin. Nagustuhan Sa ko atin. yun. Yung message, no, na parang nakuha ko na gusto ni God na makuha sana natin. Yung nagustuhan ko yung yung huling sabi ko na yung wish. pinupro, hindi yung pinupro. Okay. No, yung pinupro na parang sabi niya na, hindi ba sabi niya na ako yung true vine, di ba? So dahil alam na natin yun, kakapit pa ba tayo sa iba? Yeah. Siyempre, hindi na. Kay God na. Okay, di nakakapit na tayo ngayon. So, vine puno branch tayo So, ibig sabihin, dalawa yun. Pwedeng mamunga tayo o stagnant tayo, hindi na lang tayo tutubo. Okay. Yun. So, kailangan mag-aspire tayo na mamunga tayo. No? Mag-bear fruit tayo. Tulad yung sinasabi dito na pag connected ka sa vine, siyempre, tutubo ka. Kasi yung kinonektahan mo na tubo di ba? So, tutubo tayo. Ano yung magiging tubo? Ano yung magiging fruits natin? Ito yung buhay natin ngayon, di ba? So, pagka nakikat tayo, anong napansin mo, di ba? Yung problema mo nandyan, pero masaya ka, o kaya merong nangyari sa iyo, na-realize mo yung presence ni God, na ikukwento mo sa iba, so nagkakaroon ka ng fruit na ikukwento mo sa iba, yung nakarinig sa iyo, din sila, na-i-inspire. Hanggang sa dumami ng dumami, kumalat ng kumalat yung inspiration na yon, no? Maraming naniwala, maraming natuwa. That is already the fruit. Diba? But, yung nga sinabi mo, meron pa rin pruning. Kasi pruning is, sa plants, is healthy. No? Kahit ang buhok natin
Pag ginugupit mo yan, nagiging healthy. Pag pinabayaan mo lang mahaba, lagi siyang nalulugas. Yeah. So talagang kailangan ng pruning. Why? Kasi pag pinuprune, ibig sabihin, sabi ni Lord, parang sinasabi, oh, mahaba ka na, baka magiging tamad ka na, o nagiging, ano ka na, nagiging complacent ka na, Yeah. kailangan na kita i-prune, parang ganon. So lagi ni God tayo, tinatama niya tayo lagi sa pag-prune niya Yeah. sa atin. Kaya huwag tayong masaktan kung minsan parang may gusto tayong gawin, ba't hindi natuloy? Ang ganda-ganda naman tong plano ko. Yeah. Kasi Yeah. pwedeng type of pruning ni God yon. Kasi si Lord, alam niya kung ano yung future mo eh. Tayo hindi natin alam. So pwede niya tayong i-prune para diretso yung tubo natin, hindi tayo napapahiwalay. Kaya pinuprune tayo. Kaya, dun sa ending na yun, sinasabi na you cannot be happy unless you remain in me. Yeah. Yan. Kaya niya sinabi yon na dahil doon sa mga nangyaring yon, para maging happy ka, you remain. Yeah. Amen. So, yun. Ang parang sinasabi mo, expect challenges, yung mga obstacles that will hurt you. Halimbawa na nag-fail nga yung iyong project, yung plano, para naman kay God, yung Lord, bakit ka Oo. pumalpak? Di ba? Para sa ito. Mm-mm. O kaya, nagbigay ka ng talk, sabihin sa'yo, nakakaantok naman yun. No? So, yung pride mo, inaalis ni God. No? Parang gusto niyan sabihin sa'yo, hindi ikaw yan nagsasalita yan. Ako yan. Mm-mm. Okay, so sa dagdag ko lang doon sa para sa akin, yung message sa amin, disciples kasi eh. So nakapokus itong message niya sa disciples. So sabi niya, sa akin ang pagkakaunawa ko, serve the church. Serve the church faithfully. Ayun, yung faithfully na yon, ibig sabihin, that is in accordance with how I want you to do it. Yan yung kanina, nabanggit ko na sa iyan eh. Ang dapat makita nila, when they serve, iba yung role mo and the role of our Lord Jesus. Jesus is the transformer. Tayo is the worker. Ginagawa lang natin yung gusto niyang ipagawa sa atin. So kasi minsan, gusto na natin, pati yung kay Jesus, gawin na rin natin. We want to transform lives of people. Example na lang sa ating kapihan. Sa kapihan, when you want to transform, minsan nagpo-focus ka na at naiinis ka pagka hindi nagbabago yung ating mga kasama roon, hindi ba? Siguro papaalalahanan ka ni Jesus, that is my work. Lumalampas ka na dun sa yung binigay ko sa yung gawain. Di ba? So, yun, kung ganun kasi ang ginagawa natin, we will be much more joyful. Kasi medyo mahirap yon because wala tayong control doon sa ibang tao. Kung ano ang kanilang decision, that's not within our control. Now, doon sa pruning, yan, that is part of the second message sa atin. Know Jesus more when you are serving. Hindi ka makakapag-serve sa Kanya ng maayos kung hindi mo naman siya kilala. Marami kang hindi alam sa Kanyang mga iniuutos sa atin. This is why yung ating kapihan, after the kapihan, all those who are serving will continue the time para mag-reflect tayo sa mga gospel. So that it is where Jesus is telling us, ito ang inyong mga direction. Ito ang inyong mga pamamaraan. This is how I want you to do the work in my vineyard. Yun ang parang gusto niya sabihin sa atin. Kaya tayo nagiging malungkot because we are overdoing what we are doing. Gusto na natin gawin yung kanyang trabaho, yung trabaho ng ating Panginoong Jesus. Yan, yun lang. Amen. Okay, so see you tomorrow. Yes, tomorrow. Amen. Here in Coffee Time with God.